Hello, good morning mga kalakwatsero. Tayo'y bumiyahe, tayo'y maglakwatsa. So tingnan natin kung tayo ba kikita ngayong araw na to. Friday ngayon at medyo mainit ang panahon. So sana pala rin tayo na kumita ng konti sa pagdi-deliver ng breakfast at lunch para sa ating mga customers. Tara, lakwatsa na. Tara, biyahe na. Okay, first order of the day, Co-op Worsley. So 6:25, let's accept that. And we're off to Worsley Co-op. Start ng shift natin supposedly was 8 o'clock. And mag-stop yung shift or mag-finish yung shift ng 11 o'clock. So nakakuha tayo ng 8:30. So let's see how will the day go. So sana maging busy mamaya ng konti at magkaroon tayo ng extensions sa Just Eat. So basically pag nag-uumpisa ang shift ko, bali dalawa or tatlong apps ang ginagamit ko. So mainly ang ginagamit ko is Just Eat. Ang backup ko ay Uber Eats, because ang Uber Eats, they don't pay very well. So preference ko ang Just Eat kasi mas maganda ang bayad nila. So I've been doing this part-time job since 2018. So part-time lang, at least 4 days a week. Kasi nga meron tayong main job in the NHS. So maganda din sa job na to. I'm using an electric car na china-charge ko sa main job ko, sa workplace ko sa NHS. So free ang charging doon. So basically free ang aking fuel. Tayo, shortcut tayo at traffic lang sa kabilang side. So yun ang kagandahan dito. Dati kasi meron akong 1.2 na petrol engine, so gas ang ginagamit. Dati gumagastos ako ng around 35 pounds a week sa gas or petrol. So ngayon ang expenses ko sa gas or petrol is 0 dahil nga gumagamit ako ng electric car. So ang ginagamit kong electric car is Renault Zoe. So I've been using this since February 2023. So it's more than a year na. So today ang temperature natin is 18 degrees. So it's sa standard ng UK, it's very warm. Para sa mga taga Manchester, tuwan-tuwa ang mga taga Manchester dahil nga
maaraw. So ang target natin ngayon makakuha tayo ng at least 30 pounds dahil nga 3 oras lang tayo. Pero ang usually target ko per hour is around 12 pounds. So sa ngayon nakakuha tayo ng 6 pound 25. So magandang start to sa ating shift. Mag-shortcut tayo dahil mahaba ang pila ng mga sasakyan dun sa main road. So dito tayo sa parang U-turn ba. So ang ganda ng araw, ang ganda. So mamaya ikuha na natin ang video yung kung paano tayo kumuha ng delivery. So yung ating first customer for the day, may yung pickup natin contains alcohol, so magkakaroon tayo ng sobriety check and identity check mamaya. So napakaganda ng naging decision ko na magkaroon ng isang electric car. Actually dalawa yung aming electric car, isang family car na electric, and then this one I use it to go to my primary job and doing this part-time job as well. Bukod sa, kasi dito may tinatawag na road tax. Road tax is equivalent to rehistro, kumbaga dyan sa Pilipinas. So ang rehistro is yearly. So pag dito sa UK, pag nagkaroon ka ng electric car, sa ngayon libre ang road tax. So wala kang binabayarang road tax, so which is good. So downside lang, medyo mahal lang na kanyang insurance. Traffic alert, A572 roadworks ahead. Okay, so nandito na tayo sa Co-op. Nandito siya sa right hand side. Sana ready na. So ito yung Co-op. So isa siyang parang convenience store. Hi mate, 026 if you have it. Just one back there. Just one bag, thank you. So pick up and then start. So medyo malayo siya. Uy, dati ng customer natin to. So mahilig uminom ng alak to si ate. Turn right onto Moorfield Road. So dito sa lugar ko, sa aking zone, Turn right onto Moorside Road. Then at the roundabout, turn left onto Worsley Road. sa aking zone, traffic dun sa kabilang side. Tayo sa Moorside Road dahil sobrang traffic dun sa kabila. So dito sa lugar namin, In a quarter dito sa mile, Swinburne, turn right onto Moorside Road. ako lang ang Filipino na nag-deliver ng pagkain or groceries. Pero karamihan ng mga delivery driver dito is Pakistani. May taga Bangladesh, merong Spanish, pero karamihan mga Pakistani, Indian, yan. So
dati dami namin sa kabilang bayan sa Eccles. Marami kaming Pilipino dati, kaso mga nag-early retirement na dahil nga siguro tinamad na sila, or katulad ng aking paring Art, lumaki yung sasakyan niya, so medyo mahirap i-maneuver yun sa mga iskinita. Pero hopefully sana makakuha siya ng maliit na sasakyan para makabiyahe siya ulit, dahil sayang din ang income eh, additional income to. So shout out kay Big A, paring Art. Sana minsan ma-vlog kita sa mga paglalakwatsa mo. Gustong gusto ko na rin sumama sa sa basketball, kaso na bibisi tayo sa ating munting racket, sa ating side hustle. So hopefully pag nakaluwag-luwag tayo, makapaglaro tayo ng basketball one time. So try natin buksan ng Uber Eats. So tingnan natin kung busy. Yan. So open na yung ating Uber Eats. And then ang delivery ko dun sa aking first one is malapit sa McDonald's. So hopefully as soon as we drop off the grocery item sa ating first customer, sana makatanggap tayo ng McDonald's, at sana tuloy-tuloy. Ang ganda ng araw, grabe, ang init niya, parang Pilipinas. Dito sa UK na para kang dadaan sa butas ng karayom para magkaroon ka ng British license. Una merong theory. So yung theory madali lang yan, kasi syempre kailangan mo lang mag-aral. Pero para sa akin, sa nangyari sa akin, sa experience ko, pinakamahirap para sa akin yung practical, yung mag-drive ka na tapos meron kang examiner na mag-a-assess sa'yo. So sa kasawayang palad, hindi tayo nakapasa ng one time. So it's quite few times, dahil nga meron tayong bad habits na nadala natin from the Philippines. Kasi since 16 years old nagde-drive na ako sa Pilipinas. So yung parang habits, bad habits na yon, pag dinala mo din sa UK, hindi mo pwede. So kailangan proper driving, kumbaga passive, hindi masyadong aggressive driving. Pilipinas, aggressive driving tayo. Hindi kayo ma-board at kukuhanan na lang natin yung kada order natin, kada tanggap natin ng orders, para mapabilis yung ating pag-vlog. So maraming salamat po sa inyong panonood. Sana masiyahan kayo sa mga videos ko, lalo na yung mga shorts, kahit shorts lang, panoorin nyo, kasi may mga pinupuntahan kaming buong pamilya. Minsan dahil yung may mga anak akong malalaki na, may kanya-kanya na silang life, so hindi kami nagkakasama ng buo minsan-minsan, pero
Siyempre kailangan para na natin ng konting break sa ating routine. So necessity para sa amin yung mag-travel holidays. Yeah. So hopefully this year magkaroon kami na at least 2 more travels abroad. Dito sa UK, pag nag-drive ka, kailangan nagbibigay ka. Palagi ka magbibigay. Okay, ito katulad niyan, imbis na tumuloy-tuloy na siya, nagbigay pa rin, masyadong polite. Okay, ito mo, di pa siya tumuloy. Talaga naman. Ay nako, ang mga puti masyadong mapagbigay sa pagdadrive, very polite. Pero meron pa rin mga barumbadong driver. Marami na akong experience na na-encounter ng mga barumbadong driver. Piniflip ka nila. Malayo pala tong unang trip natin. Pero at least may construction pa dito. Ano ba yan? Hindi na ako dadaan dito mamaya kasi may ginagawang bahay dito sa may right hand side. Kung nakikita nyo, dating car park lang yan. Sa tingin ko council house yan, mga pabahay ng gobyerno. Napakaswerte ng mga benefit seekers, binibigyan sila ng bagong bahay. Ayan. Traffic din pala dito. Sayang yung minutes natin. Construction ng bagong housing units. Hindi na ako dadaan dito. Number 47 Carrington Road. Si Ate Jenny nahilig uminom ng alak. Ayan, naghihintay na si Ate Jenny. Yan, sinuwerte tayo. Kada drop off lang natin, meron tayo ulit 687. So maating natin yung at least 12 pounds 12 pounds an hour. Yan. So nandito na tayo sa ating second pickup for today, Bridge Cafe. So problema dito, may waiting time. Right, so wala tayong waiting time sa Bridge Cafe, second pickup natin. Ang problema, sobrang layo. So lalabas tayo sa ating zone. So ibig sabihin less chance tayo makapick up pagka drop off. So hindi ko na check yun Usually ako pag nag-uumpisa ako ng shift, palagi kong chine-check kung saan pupunta kasi may capability yung Just Eat app na makita kung saan ka pupunta. Sabagay kung lahat naman ng delivery app ay ganun na ngayon. So at least makakapamasyal tayo. So samahan nyo na naman ako sa aking second delivery. So dadaan tayo sa motorway, mga expressway sa Pilipinas. Tawag dito motorway. So hopefully mamaya makakuha tayo ng, kasi may dun sa drop off nito, Whitefield, layo 4.4 miles away, 6 pounds lang. Bagay, libre
ating fuel. O siya nga pala, so dito sa UK, para makapag-deliver ka ng gamit ang kotse or motorcycle, kailangan meron kang tinatawag na hire and reward insurance. So yun ang insurance na ginagamit para sa mga delivery driver at sa mga taxi. So pag nag-transport ka ng kahit anong goods, requirement ng DVLA, so DVLA parang LTO yan sa atin, so requirement yan para legal kang makapag deliver, para makapag trabaho ng pagiging courier. So itong sasakyan na to is 99p per hour, so equivalent to around 72 pesos per hour. So kaya nga ang target ko palagi per hour is at least 12 pounds para meron akong take home pay na 11 pounds, which is like minimum. Pero pag sinuwerte tayo minsan, I think ang record ko for doing the deliveries in an hour, I was able to make 27 pounds. So yun ang record sa isang oras yun. Naku, traffic pa oh. Paano na yan? Ang daming sasakyan, kaya traffic. So bakit kotse ang ginagamit kong pang deliver, hindi electric bike or hindi scooter? Una-una dahil ang account ko is called an XL. XL meaning pwede akong makatake ng multiple orders at one time. So kung nasa bike ka, sabagay hindi ko pa na-experience yun, limited lang yung number of orders na pwede mong tanggapin, not unless kumuha ka ng order through two apps, which is Uber or Just Eat or Deliveroo. Sa ngayon wala pa akong Deliveroo, pero hopefully in the future magkaroon tayo ng Deliveroo. Sabi nila good paying din sila, good paying courier app. Ayan, napasok tayo sa ating expressway, motorway. Napadpad tayo sa Whitefield. But at least kita mo, ang ganda oh. Sana makita nyo sa frame. Ayan, pagalan natin para makita natin. Oh, nice. Para may ibang lugar naman tayo. Dahil kakaliwa na tayo dito sa exit. At least nakapamasyal tayo, no? Medyo malayo nga lang, pero at least nakapaglakwatsa tayo. Yun ang importante dun. Nasamahan niyo ako sa paglalakwatsa tayo. At least habang naglalakwatsa, hindi tayo nag-aksay ng fuel, kumikita tayo, di ba? Isa, kung ikaw ay nagdi-deliver gamit ng kotse, ay gamit ng bisikleta, you're not allowed here in the motorway. So kailangan mo gumamit ng A roads or B roads. So yung mga ganitong kalalayong trip, maaaring hindi bigay sa'yo. Pero parang lugi yata ako dito, layo dapat mga 8 pounds or 7 pounds to
diskarte. Wala akong na-pick up. Naghintay ako ng ilang oras tapos wala akong na-pick up. Layo, 9 minutes na tayo. So, check natin yung ating insurance kung anong oras nag-umpisa. 8:27. So, kasi palagi kong chine-check yung aking insurance para aware ako kung anong oras, kasi nga hourly ang aking insurance. RN Reward. So, bukod sa RN Reward insurance, meron akong main insurance, yung comprehensive insurance ko. Insurance ko, separate yun, ibang provider, ibang insurance. So, ang lugar na to is Whitefield. Pag dinire-diretso mo ito, papuntang itong main road na to, papunta siya ng Bury. Pag ginagamit ko yung Uber apps, hindi ako masyadong mapili kasi yung Uber apps, you can go anywhere, unlike sa Just Eat, meron ka lang particular zone na doon ka lang pwedeng makapick up. Pero pag busy, kahit saan zone ka makakuha pwede, basta malapit sa designated zone ko. Unit 13. Nasaan ang Unit 13? Ayun, 12. Ayun ang 13. Tawagan natin yung customer. Let's stop. Thank you. See you later. Grabe, tinatawagan ko siya. Yung pala, nasa likod ko na pala siya. Ayun, maganda. So, yan. Wala na naman tayong, dahil nasa labas tayo ng ating zone. Layo, Whitefield. Separate zone to. Pag wala ka sa zone mo, sasabihin sa'yo, you're too far outside your zone, move closer to be eligible for new orders. So sa dalawang trip natin, 13 pounds 12, it's not bad. Yun nga lang, paglabas mo dito, traffic. Third pick up, amazing. Costa Coffee. So kababalik
So on route dito sa papunta dito sa Costa Coffee sa aking third pickup, nag-update siya. So ibig sabihin naging dalawa yung ating pickup. So isang restaurant. So that's very good actually. So tignan natin kung magkano. £7.62. So andito na tayo. So arrive tayo. Yan, dalawa. So ito na siya, dalawa. 8069809. Dalawa. So na-pick up na natin yung isa. So siniprepare pa nila yung pangalawa. Drop up lang natin nung 2-in-1 natin. So third and fourth pickup. So meron tayo agad another one. Malapit na malapit lang ito. At thank you Lord, meron tayong pang-5. 5 straight trips. So meron tayong waiting time, which is hate ko. In 240 yards, turn right onto Wynn Avenue. So nag-wait tayo ng how many minutes? 7 minutes, grabe. Sayang ang oras. Because time is money. Turn right onto Wynn Avenue, then turn left onto Manchester Road. So itong pang-5 trip natin, 5 straight trips tayo ngayong umaga. So medyo busy dahil Friday. At ang mga Briton, one day millionaire, kumita ng konti, gastos agad. Pero it's good for me kasi usually mahilig silang kumain, mag-take away. Turn left onto Manchester Road. Buti na lang tayo yung nag-deliver and they will take advantage sa pagiging waldas ng mga Briton. In half a mile, turn right onto Station Road. So malapit lang. So kanina bago tayo nag-start, dahil 3 hours lang ang shift ko sa Just Eat, so ang projection ko sa trip ko ngayon at least 30 pounds. Meron pa tayong 1 hour, so most probably mai-hit natin yung Go past this quota, light, then at the next one, turn right. which is good. At sana magkaroon ng extension ulit para makapag-deliver pa tayo at least hanggang alauna. Alright, so inopen ko yung Uber Eats app ko. So dahil tumumal sa Just Eat, so nakakuha tayo ng 3 pounds na malapit. So kunin natin to, order verified. Na-pick up ko na siya, so complete pick up. So 3 minutes away, 1.1 miles. Let's go! Alright, nakakuha ulit tayo Just Eat after more than 20 minutes to. So malapit lang siya, 1.1 miles. So kunin natin to. So huling delivery natin, meron tayong tip. Puro gurami. Pero buti na yun kaysa wala, di ba? Tapos meron pa tayong susunod na trip. So kunin natin yan. Thank you. Thank you very much. Okay, so pick upin natin tong susunod na delivery natin. So pick upin natin sa Greg's. Ito yung favorite bakery restaurant coffee shop. Kasi may sipping tables. So palagi tayo nakakakuha ng libreng coffee dito.
Lalo na pag naghintay ka, bibili siya ng big coffee. Naghihintay tayo ng 5 minutes. So, offer sila na libreng caramel latte na flavor. Sayang din yung 5 minutes waiting time. Ayun, nag-bake sila sa loob. Pero, kagandahan dito nag-bake. Thank you. Thank you. Sausage roll. Alam nyo ba magkano ito? £1.20. Pero napakasarap mo. £1.20 times 72. Mahal ano? Pero masarap. Okay lang yun. Okay. So na-pick up na natin. Naghintay nga tayo ng mga 6 minutes. Pero nabigyan naman tayo ng libreng Greg's Coffee. Ayun. Di ba nabigyan naman tayo ng tip kanina. So binilang ko siya. Puro barya. Bihira lang mag-tip dito sa UK. So dito sa UK hindi nila kulturang mag-tip. Caution, road with restricted access. So at least nabigyan tayo ng £1.45. Ayun. Nung natikman ko ang Caution, road with restricted access. sausage roll ng Greg's. Aba, sus, napakasarap niya. Yung nga lang made in pork, made out of pork, pero sarap niya. So try natin kainin. Hindi naman try, talagang kakainin natin. So ito yun, sausage roll. So ganito siya kahaba. Ganito siya kahaba. 6 inches na sausage roll. So very warm pa siya. Tama-tama yung init niya. So yung tip natin, binili natin ng sausage roll. Meron pang konting natira. So ang halaga ng sausage roll dito sa Greg's is £1.20. So kung i-convert mo siya sa Pilipinas, times mo sa 70 halimbawa, para siyang 84 pesos. Isang ganito lang, mga 85 ganyan, 85 pesos. So napakamahal talaga ng bilihin dito. So kaya ko rin ito ginagawa, yung pagdi-deliver, dahil nga para makatulong na pambili ng chichirya, sabi ko nga palagi So konti lang naman ang kita dito, hindi naman siya kalakihan, pero yung konti na yun, pag naipon, dadami din, di ba? So okay din. Ayun, may mga full time dito na driver. So nagbiyahe sila from 8 o'clock up to ng umaga hanggang 8 o'clock ng gabi. So 12 hours. So usually pinapakita nila yung, lalo na ibang kaibigan ko na taga Libya, si Ashraf. Ngayon, Sala pala, si Sala. Ngayon, tagal na siya nag-deliver ever since nag-start ako dito sa
town namin sa Swinton, nakilala ko na siya. So hindi siya uuwi hanggat hindi siya nakaka 100 pounds. So sa 12 hours usually naka 120, 130, 140 siya. So pero mayaman na ngayon yun, sobra. Meron siyang sariling stall sa Tripoli. Nagtitinda siya ng mga baby stuff, mga kids trolley, ganyan. Dali lang ha, i-drop off ko lang ito kay Aling Claire. Saan na yun? Number 31. Napakasarap talaga ng sausage roll. Kahit na 1 pound 20 siya, masarap siya. Okay, punta tayo kay Claire. Okay, so tapos na yung shift sa Just Eat. So inactivate ulit natin yung Uber Eats. So lucky na makakuha ulit tayo ng Uber Eats order. Meron pa tayong 18 minutes sa ating Hire and Reward Insurance, kaya sayang naman kung uwi na tayo. Pwede pa tayong bumiyahe. So ito, pick up tayo sa Morrison's Cafe. Okay, so kapipick up lang natin yung Morrison's Cafe. So malamang breakfast. May konting issue dahil ang Morrison hindi marunong mag-pack ng mga drinks yan. So binibigay nga lang sa akin, walang cup holder yung hot drink nila. So sabi ko dun sa Ale kung pwedeng isil nila yung drinks dahil usually nag-i-spill yung mga drinks na galing ng Morrison's Cafe. So the last thing that I don't want sa pagde-deliver is magkaroon ako ng spillage. So may mga incident na nangyari before. Siyempre hindi magiging happy yung customer, tapos magbibigyan ka pa ng mababang rating. So dapat secure ang food and drinks. Food and drinks natin. So yun na nga, katatapos lang ng Just Eat shift. So hanggang 11 o'clock in the morning lang yun. Meron pa tayong natitirang ilang minuto sa ating Hire and Reward Insurance, kaya I decided na kuha pa tayo ng isa pa. So tama-tama, nakakuha nga tayo sa Morrison's Cafe. Okay, 4 pounds din yan. So not bad. So may i-deliver natin to mga 11:30. So sa 4 na oras na biyahe, no, hindi pala 4, 3 lang. Magkano ba yun? 40 pounds pa? Which is more than the quota na 30 pounds. So ang target ko nga is 12 pounds an hour. So I think na-hit na natin yung quota na yun. So after this,
uwi na tayo. So mamaya titignan natin kung magkano lahat ng kinita natin sa pagbibiyahe ng Just Eat at saka Uber Eats. Alright, so katatapos lang na ng biyahe natin. So dalawang apps, Just Eat at saka Uber Eats. So ang total ng both accounts is £43.42. So equivalent yun sa almost 36 pesos base sa exchange rate ngayon na 74.41. Okay, so thank you very much guys for watching, and sana panoorin nyo ang mga susunod ko pang vlog. Thank you very much. Have a good day. Thank you. Bye.